Okay, tuloy natin yung vlog, no? Pero this time sin 90. Sin 90 degrees via triple angle formula. So makikita natin dito kung dun sa sin 30 is may root trick. Okay, may root trick, ibig sabihin may plus 1. Pero dito sa nakita natin wala. Okay? Kita nyo yung pagkakaiba ng solving. So, kagandahan dito, minimemorize ko at saka ina-analyze ko bakit. Kasi definitely, kung titignan mo yung you should write sin 90 degrees divided by 3. Should make it 90 degrees divided by 3 is 30, di ba? Whereas yung 30 divided by 3, may root na 1/2 talaga yon. Kasi hindi mo naman pwedeng i-divide sa 3. So, may root 3 kang 1/2. So, kasi pag triple angle formula, yung theta, i-divide mo sa 3. Yun yung conventional way of solving it. So, pag sin 90 degrees, mas diretso. Tingnan nyo. Yung 4/8 o yung tingnan nyo, yung naka-cube, yung cubic term yung nauna, and then yung 3/2. Ay, yung 4 and 1/8, tapos yung 3 and 1/2. Di ba? Yung 3 and 1/2, 3/2 yun, and then yung 4 and 1/2 is 4 and 1/8. So, pag sinimplify mo yon 4/8 or 1/2. So, kailangan may knowledge tayo sa equivalent fractions. 4/8 is the same as 1/2. Equivalent fraction yun. Elementary pa lang natin. Pinag-aaralan na natin yan. So, 3/2 minus 1/2, same denominator. So, 2/2 or 1. So, sin 90 degrees is 1. So, kasi yun yung nakita kong trick. No? Kasi i-divide mo sa 3 eh. So, may root trick. Root theorem. Diba? Yun ang pag-aaralan natin susunod. But definitely, magandang pag-aaralan kasi kung titingnan nyo, halos pareho yung value. Pero ang process ng pagsusolve is iba. Pareho lang ng value yan. Baka pareho ng pagsusolve. Hindi. Meron ka i-consider dun sa sin 30 na never mo i-consider sa sin 90. So, yun yung malaking pagkakaiba. At kaya natin to binabalikan para malaman natin yung mga ganyan. Meron tayong factors to consider, yung logic, yung process, diba? Although pareho ng value, pero ibang process yung gagamitin natin. So, yun lang po.